Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayong matinding mga problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging tapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng 7 buwan ng taon ding iyon. Kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya, huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito ay magiging maganda kaysa noong una at pasasaganahin ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway?
Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, anong sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahin sandata na ginagamit sa atin ng Diablo ay yung tinatawag sa Ingles na discouragement. Sa Tagalog, ito yung panghihina, pagkasira ng loob. Sa palagay ko nga po, mas matindi pa ito kaysa sa disappointment, sadness, loneliness, o kaya sa mga kasalanan tulad ng greed, lust, anger, and many others. Sapagkat ang lahat ng ito, sa tulong ng Diyos, kaya nating lampasan kung buo ang ating loob, kung malakas ang ating loob, kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Pero, the moment na ma-discourage tayo, nawawala na yung tapang mo, nasisira na yung loob mo, tapos na ang laban. Kahit pa, sa totoo lang ay kaya pa natin talagang makaabot sa finish line. Eh ang sabi pa naman po ni San Pablo, patungkol sa ating buhay paglalakbay bilang mga Kristiyano, ang buhay natin is like a race set before us. And this race has many obstacles. Di ba ganun sa karera? Kaya sa karera, sa paglalakbay ng buhay na ito bilang mga Kristiyano, lalo na, madatapat talaga tayo. Masasaktan talaga tayo. Matatalo at matatalo talaga tayo. At nakapanghihina, nakasisira ito ng loob. And so when these things happen, kailangan natin ng encouragement. Of course, from people around us na magsasabi sa atin, suportado ka namin, nandito lang kami para sa iyo, tutulungan ka namin. But these will never be enough because our true encouragement will only come from God.
Siya lang ang makapagbibigay talaga ng lakas ng loob sa atin. Sinasabi ko po ito sa pagkatampok sa ating unang pagbasa, ang discouragement na naramdaman ng mga Israelita. From exile, mula sa pagkakatapon, dahil tinapon sila ng mga sumakop sa kanila, mga sumakop sa kanilang sumira din ng templo nila, bumalik na sila ng Jerusalem. At ang isa sa pinakauna nilang ginawa ay ang buuin muli ang templo. Templong sinira nga ng mga sumakop at nagtapon sa kanila sa iba't ibang mga bayan. Dahil napakahalaga ng templo sa kanila. Higit pa ito sa buhay nila. That is why, bago ang gawin ng kung ano-ano, kanya-kanya, nagkaisa muna sila. Buuin ang templo nila. Kaya lang, mga ilang buwan lang, nasiraan na sila ng loob. Bakit? Sapagkat may mga thunders, may mga matatanda na nagsabi, ito yung mga matatanda, I suppose, na nakita yung dating templo na giniba ng mga sumakop sa kanila. Ang sinasabi ng mga matanda, ay nako, wala na. Yung dating templo ay hindi na maibabalik pa. Yung dating maganda, yung maraming palamuti, yung dating grandioso, yung dating dakilang templo, hindi nyo na maibabalik. Ano man ang gawin ninyo. At dito, binibigyan po tayo ng pangunahing dahilan ng discouragement na madalas nating naranasan. At ito yung paniniwala, yung pag-iisip na yung mga tao, yung mga bagay, yung mga pangyayari, yung mga relasyon na meron tayo noon, na nawala na, nasira na, naksaya na, lumipas na, ay hindi na matutumbasan ng mga biyaya ngayon. When we put so much importance on the past, and then we downgrade the present, yun, certainly, we will be discouraged. Halimbawa, kapag lagi mong iniisip, yung mga tao na dati kasama mo pero hindi mo nakasama, yung mga bagay na dati nagagawa mo pero hindi mo na magawa, yung mga naranasan mo dati na ngayon hindi mo na maranasan, yung lagi kang lumilingon sa nakaraan, yung lagi kang nakapako sa kahapon na hindi mo na ma-appreciate yung ngayon, yung lagi kang nakafocus sa pag-ibig na nag-fail, sa karir na nalaos na, sa lakas na humina na, sa pamilya dating buo pero nasira na o nagkanya-kanya na, sa kalusugan na nagdi-deteriorate na. Yung bang hinahabol mo yung kahapon, yung nakaraan, manghihina nga loob mo. Sapagkat para bang mawawalan ka na ng dahilan to be excited for the present, for the future, para magpatuloy sa buhay mo. At ito ang sinusolusyonan ngayon ng ating Panginoon para sa atin at para sa mga tagasunod niya noon. Ano sinabi niya sa ating unang pagbasa sa mga Israelita? Lakasan ninyo ang loob ninyo. Maging matapang kayo. Bakit? Kasi I am with you. Kasama niyo ako. Nasabi natin kanina na kahit sinasabi sa atin ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin, kasama mo ako kapatid, suportado kita, tutulungan kita. Still, that is not enough. Kasi they can only do much. Hanggang kailan at hanggang saan nila tayo pwedeng samahan at tulungan. Diba? May hangganan. Kaya nga kumakanta ngayon yung mga sangkot sa anomalyang mga flood control projects na yan Sapagkat yung mga matataas na tao na inaasahan nila noon, hindi nila maasahan ngayon, kaya laglaga na. And this can also be applied, sabi ko nga, sa mga taong malapit sa atin. Kahit pa sabihin ng taong malapit sa atin, asamahan kita hanggang hukay, drawing lang yun. Di totoo yun. May hangganan ang pagsama nila sa atin at pagtulong. But God's presence and His power for us have no limits. Kaya nga, sa ating unang pagbasa ay ni-remind din niya ang mga Israelita, o di ba ako ang nagligtas sa inyo sa Egypt? Noon pa man kasama niyo na ako, hindi ko kayo iniwan. Na para bang sinasabi rin niya sa kanila, si Abraham wala na pero nandito pa rin ako. Si Moises wala na pero nandito pa rin ako. Yung mga pinadala kong tao para tulungan kayo, wala na. Pero nandito pa rin ako. Sapagkat hindi ako nakabatay, nakadepende sa tao sa bagay sitwasyon. Ako ang Alpha at ang Omega. At kapag kasama ninyo ako, laging yun ang better situation. Katulad sa templo, tama, yung templo noon, maraming alahas, maraming ginto, maraming palamuti, grandioso. Pero kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon, yun ang mas magandang sitwasyon, mas magandang kalalagayan, mas magandang pagkakataon. Lalo pat yung templong sinasabi dito, nabubuin ng mga Israelita, kung ikukumpara sa naunang templo, ito yung templo na balang araw ay lalakaran at ipagtatanggol ni Kristo. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Ito yung templo na yun
Kaya kung nasa saan nandun ang Panginoon, yun ang magandang pagkakataon, yun ang magandang sitwasyon. O hindi nga ba't yun ang sabi niya sa mga nagko-question kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad niya? Habang kasama nila ako, hindi sila mag-aayuno. Habang kasama nila ako, hindi sila malulungkot. Habang kasama natin ang presensya ng Panginoon, walang dahilan para malungkot tayo, kahit malungkot ang sitwasyon. It will always be a better situation. Kamakailan po ay nag-basketball kami. I mean, medyo seryoso yung basketball ngayon kasi maraming nanonood at may papremyo yun. Kalaban pa namin ay yung ibang mga lingkod ng simbahan at saka si Father Toto. Father Toto, so pari sa pare. Nakataya, karangalan ko. Joke lang. Pero medyo seryoso kahit pa paano. Bumili pa nga ako ng sapatos para dito kasi medyo excited din ako. Hindi ko makakalimutan yung lumapag, umaldag, bumagsak yung bola. Sa harapan ko lang, may nauna pa yung kalabang kukunin yung bola. Nando lang mas malapit ako Alam niyo yun? Yung alam kong kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko. Tapos yung pag-rebound, na-out-rebound na ako. Puro gulang na lang yung alam ko. Dati, pag nagli-layup ako, nagtatapward pa ako Talakas ako tumalon. Ngayon, gagalatan na lang ng Rino. In fact, talo pa kami. Pero kahit konti, natusok sa puso ko, hindi ako malungkot. Kahit na in everything I do, I always give my best. At gusto ko lagi na nanalo. Kahit konti, walang kurot. And I was very happy for everyone, lalong-lalo na sa mga nanalo. Considering na hindi ko nagagawa yung nagagawa ko noon. Hindi na ako yung katulad noon. Bakit? Kasi iba naman yung sitwasyon ngayon May mga blessings pa rin naman ngayon Basta kasama mo ang Panginoon. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, He will give you other blessings. Na po pwedeng hindi ka pares ng nauna, pwedeng hindi ka pares sa mga nakaraan, pero ganun pa rin ang intensity na po pwede mong maranasan. In the same way na may mga tao sa buhay ko noon na wala na ngayon, either namatay, o kaya ay nakalimot na, may iba ng minamahal na pare. Okay lang yun. Honestly, okay lang yun. Kahit konti, walang prick sa puso. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, seek ye first a kingdom and everything will be given you. Kasama na rin yung ibang mga blessings sa alam niyang kinakailangan mo. Na hindi man katulad kaparis ng dati ay makapagpapasay din sa iyo. Ganun din ang level ng kaligayahan o higit pa sa iyong mga naranasan. Hindi ko po sinasabing mas masaya ako ngayon kaysa noon o mas masaya noon kaysa ngayon. No. Ang sinasabi po natin dito, noon o ngayon, pareho lang. Basta't kasama natin ang Panginoon. Kaya, huwag tayong matakot mag-move forward lagi. Okay? Huwag tayong atras sa paglalakbay sa buhay. Kung titingnan po natin ang istorya ng mga Israelita na sinagip ng Panginoon mula sa pagkakalipin sa Egypto, puro pasulong yon ang utos sa kanila ng Panginoon. Puro pasulong. Huwag tayong atras, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kasi sa bawat pagkakataon na pupuntahan natin, nandoon na ang Panginoon. Nakita po ninyo ang pahayag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Mamamatay siya pero muling mabubuhay. Hindi pa nangyayari, nandoon na agad ang isip niya, nandoon na agad ang focus niya. Hindi siya nag-stop sa paghihirap, nandoon na agad sa muling pagkabuhay. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa, lalong-lalo na kung pinanghihingilaan tayo ng loob. No, na para bang ayaw nating mag-move on, ayaw nating sumulong, pakatandaan natin na lagi nating kasama ang Panginoon. At pakatandaan natin na nangako din siya na may mangyayaring maganda. At para mangyari yon, sinabi niya sa ating unang pagbasa na kahit langit ay yayanigin niya upang tayo ay matulungan niya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos. Alam niya ang pinagdaraan, ang takot ko, ang pangamba ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang Alam samo kong di ringgit ang Diyos sapagkat alam ang niya samo ko. sitwasyon. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Di ringgit ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong ma-enjoy ko ang aking buhay sa bawat araw nito. Ma-enjoy in the sense na maranasan ko ang kaligayahan na gusto mong maranasan ko. Hindi necessarily dapat ako'y ngumingiti, lagi tumatawa, kundi yung kapayapaan, yung pagiging kalmado, yung alam kong may patutunguhan, may direksyon ang buhay ko. Kahit na may mga gulo, kahit na may mga problema, maging positibo nawa ang pananaw ko na ikaw ay kasama ko, na kung gagawin ko lang ang pinapagawa mo, tulad ng sinabi mo sa mga Israelita sa aming unang pagbasa ngayon, may mangyayaring maganda. Hindi man kasing katulad ng dati, ganun pa rin ang kaligayahan na nais mong ibigay sa amin. O higit pa rin. Hallelujah. Basta't lagi ka naming kasama. Hallelujah. Lagi kami sa iyong presensya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Hindi yan nagbabago. Kung lalapit ka kay Jesus, lagi natin siyang kasama. Kinakailangan lamang nating paniwalaan at hanapin din, hangarin din, kauhawin, maging maggutom tayo sa kanyang presensya. Higit pa sa mga biyayang hinihiling natin, ang presensya niya ang hilingin natin. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Patibayin natin ang pananampalataya natin. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng saunang una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinaghahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sa iyo. Sa tingin mo, halaga higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap. Sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap. Sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ang siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahag kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Malapiran ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa pagtatangkilik na ginagawa ninyo, sa pagtulong po na ginagawa ninyo na nakatutulong po sa marami pang mga simbahan, pamayanan at institusyon. Salamat po ng marami. Panginoon na po ang bahalang kumanti sa inyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your